Hello guys! So, may gagawin akong quick movie review ng Gomburza, no? So, available na siya sa Netflix Philippines and even outside the Philippines. So, nandito ako sa Houston, Texas and napanood ko yung Gomburza the other day and nagandahan talaga ako. And isa sa mga pinagtataka ko, bakit hindi kumita yung pelikula, no? Nakakuha siya ng mga awards pero hindi siya kumita sa box office, I think, no, as compared dun sa like Rewind. Don't get me wrong, maganda yung Rewind, maganda yung Rewind, pero I think ito isang hidden gem sa movie industry natin, yung pelikulang Gomburza. Okay, so dun sa hindi pa nakakapanood, wala na kayong excuse dahil nasa Netflix na siya. No, I'm really glad na dinala sa Netflix to kasi syempre nasa malayo kami, no, and gusto ko rin mapanood yung mga entries ng Manila Film Festival, lalo na yung Malyari, yun yung inabangan ko. And then sabi ng pamangkin ko, oy, nasa Netflix na yung Gomburza. Pinanood ko siya without any expectations and wow, I was blown away, no? Kasi una-una, I'm a big history fan, no? Gusto ko yung mga tungkol sa history. Tapos yung pagkagawa ng movie, no? Ang ganda ng no, yung mga costumes nila, yung cinematography, yung set. As in, para kang no, bumabalik ka sa nakaraan pag pinanood mo tong pelikula na to. Okay, so mag-movie review ako ng hindi pipilitin ko wag magbigay ng mga spoiler. Okay? Mas gusto ko kasi panoorin niyo to eh. Okay? So una, nakita ko, sabi ko, oy, andito pala si Piolo. Sabi ko, bakit hindi siya yung nanalong best actor? Ang nanalo, ito, no? Sabi ko, so hindi ko sasabihin sa inyo bakit hindi nanalo si Piolo. Okay? Pero nandiyan siya. So imagine, sabi ko, so si Piolo nasa dalawang movie entries, no? Gomburza tsaka yun nga, Malyari. Okay, ano pa yung mga ayan, si Piolo. Realizations, no? Syempre, pag Pilipino ka, may inis ka talaga, no? Kahit pa paano, kung may pagmamahal ka sa bayan natin, may inis ka talaga. Syempre, ito yung panahon na sinakop tayo, na kinawawa tayo, no? Inalipin tayo. And then napakatapang nung script, to the point na sinabi talaga nila na oy, kaya hindi lalaban yung mga yan, yung mga Pilipino na yan, kasi sabi nung Praile, tinuturuan namin maging masunurin yan, which is totoo naman, no? Kaya nga, di ba, colonial mentality, nasanay tayo na may nagpapasunod sa atin. Okay? Ang isa talagang key takeaway dito sa movie na to, dito ko lang nalaman na at that time, 300 lang daw yung mga Spaniards. 300. 300 lang sila na dumayo sa Pilipinas, sumakop sa atin. At ang Pilipino, nasa 8,000 plus. 8,000 plus. So imagine niyo guys, no? 300, 8,000 plus tayo. Pero hindi tayo lumaban. And lumaban tayo later pa. And yun nga, no? Alam ko na dati na naging inspirasyon, isa sa mga inspirasyon ni Rizal, etong Gomburza, yung tatlong pare. Yan, panoorin niyo na lang bakit. Okay, so sabi niya mismo, so kailan tayo lumaban para sa kalayaan natin? Ang tagal pa kasi dito bata pa si Rizal eh. So yun nga, hanggang pinatay si Rizal, ilang taon pa yon. Matagal pa talaga, 'di ba? And sabi ko nga sa misis ko, ang alam ko, isa sa mga idol ni Rizal is yung kuya niya, si Pasiano. Idol niya yan. So yun yung mga yung mga punla na natanim sa pag-iisip ni Jose Rizal. Okay? So it's connected. Okay? Kita nyo, may time frame eh. So nauna pala tong Gomburza. Okay? And then I was also surprised with the character of Enchong D.
Shout out kay Sunny D, yung daddy ni Enchong. Dati kong katrabaho sa Unilab, diyan sa Lucena. Hindi, sa Bicol yata, sa Bicol ba kami? Yeah, sa Bicol kami. Anyway, yun nga, surprise ako sa karakter ni Enchong D, no? Hindi ko yan nabasa or natutunan in the past na pwede ko ba sabihin yan, hindi pala siya talaga directly involved din. So dun sa Gombursa, si Burgos hindi directly involved pa. So parang nadamay lang daw siya. Parang ganon. Anyway, yun nga no, nakakainis. Tapos syempre, meron na naman tayong kababayang nag-tridor. Alam naman natin, sabi ko sa inyo, tuwing mayroong kaguluhan, may gera, meron tayong kababayan magta-tridor. May nag-tridor na naman. Okay? So, panoorin nyo na lang kung sino. Pero yun yun din yung nag-tridor sa Antonio Luna eh. Anyway. So, yun nga, nakakainis talaga eh. Kaya tama yung sinabi talaga ni Antonio Luna eh. Hindi yung mga dayuhan ng kalaban natin, yung sarili mismo natin ang kalaban natin. Mga kababayan mismo na natin. Diba? Ano pa? Ano pa yung mga key takeaways ko dito? Yeah, isa pa pala, makikita nyo dito kung gaano makapangyarihan ang mga praile. Mas mataas talaga ang simbahan compared sa gobyerno. 'Di ba? Ngayon meron tayong separation of the church and the state. At that time, although separate sila, iba ang power ng simbahan. Iba ang power. Ano yan eh, nagpakawala sila ng mga chismis dito, pwede kang mayari, parang ganon, no? And alam ko nung nag-aaral ako, ultimo yung mga gobernador Silio, ilang sila, umiilag sila na makabangga ang mga praile. Kasi ibang klase tumira tong mga to eh. 'Di ba? So, what else? Yun isa ko rin sa natutunan dito, no? Na may mga hybrid na pala sila, no? Ibig sabihin, mga Spaniards na sa Pilipinas na pinanganak or may lahi na. Hindi na purong Spaniards, no? Yung mga characters dito, yung mga Pilipinong nasa mataas na antas ng society. Yan yung mga naka-Amerikana dito. Yan, mayayaman yung mga yan. Okay? And isa pa nga comment namin mag-asawa, no? Parang bakit nila kinalaban agad ang estado, ang tawag dito, yan, yung mga praile at ang mga Spaniards, under tayo sa rule nila, no? So nagtatalo kami ng misis ko sana naghintay sila, no, during the revolution, not yung mag-iingay ka, diba, gagawa ka ng ingay, talagang igagarote ka ng mga yan, diba? No, sana kung nagpalakas muna tayo ng puwersa. Pero sabi naman ng miss ko, kung hindi naman sila nag-ingay or hindi umalma or hindi bin-broadcast yung pang-aapi ginagawa sa atin, hindi naman siguro magkakaroon ng revolusyon. So yun yung sinasabi kong ethical dilemma. Kung sakali may balak kang kunyari meron kang capability to time travel, anong gagawin mo? Tutulungan mo ba yung nakaraan nating mga kababayan or pababayaan lang sila? Kasi once na makialam ka nga, may ripple effect na yan hanggang future. So yan yung pinagbabawal sa na dapat wag makialam. Okay, we should learn from the past. Yun ang gusto kong sabihin. Okay? Dapat matuto tayo sa nangyari sa nakaraan. Okay? Wag na tayo mag-aspire na baguhin yung nakaraan. It's done. Whatever is done, it's already done. Okay? Dapat na lang matuto tayo para hindi maulit. Pero kita nyo, no? Yung paniniwala or pag-uugali ng ibang tao nung nakaraan, ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya
paulit-ulit lang ang pang-aapi sa atin. Ano yung ibig sabihin? Isa sa mga sagot dyan bakit 8,000 plus ang mga Pilipino, 300 lang ang mga Kastila, ba't hindi tayo lumaban? Kasi tignan nyo yung karakter ng tatay ni Rizal. Sabi ng tatay ni Rizal, manahimik na lang tayo, wala tayong magagawa. Yan naman talaga tinuro sa atin, di ba? Ang nagturo talaga yan, mga Kastila Tinuruan nila tayo sumunod, di ba? Sa kanila yung mga kasabihan na pagka naghihirap tayo, magtiis, mamaluktot. Tinuruan talaga na tayo maghirap, wag tayong mag-explore, wag tayong umangat sa buhay. Ang tinuro talaga nila sa atin, magtiis, no? For control, para makontrol tayo. Yun talaga ang purpose niyan, guys. Okay? And then ano pa? Okay, nakalimutan ko yung pangalan nito, no? Si Padre Gomez, yung totoong pangalan niya. Pero okay naman yung acting niya. Deserve naman siguro siya for best actor. Since dalawa na yung napanood ko, para sa akin, mas gusto ko yung acting ni Ding Dong dun sa Rewind. For best actor, para sa akin, mas naiyak ako, mas maiyak ako dun sa acting ni I don't know. Yun lang yung sa akin. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Pero, yun nga guys, no? Wag na natin ipilit na baguhin yung kasaysayan. We should learn from it. Paano tayo matututo sa nakaraan kung eto nga ang example ng magandang pelikula na to, hindi natin pinapanood? Dahil ang gusto natin, masaya lang. Gusto lang natin, ayaw natin ng problema. 'Di ba? So, tandaan nyo guys, no? History tend to repeat itself pag hindi tayo natututo. Okay? So, dapat alamin natin ang history natin, tanggapin natin, and learn from it. So, with that, tatapusin ko na yung movie review ko ng Gombursa. Hopefully nagustuhan nyo, and hopefully magustuhan nyo rin to. Kasi ito yung bansa natin ito yung history ng bansa natin. Ito ang history ng Pilipinas. Isa sa mga dark days natin, and isa rin para sa akin yung good times, kasi mga simple pa lang tayo noon, mababait, maraming mababait. May good and bad, it's up to you to decide kung ano yung mapipick up nyo sa movie na to. So that's it guys, salamat, thanks for watching, bye.